Sir, you have been the ambassador of the Philippines to Israel. You have been the chief of the Intelligence Service Armed Forces of the Philippines. Two highly sensitive positions because of your skill and diplomacy. And then your breadth of understanding ng world affairs. Sir, pwede bang for the benefit ng public? Pilipino matatapang eh. Whether kaya nung pwedeng tapat sa malaking kalaban para tayong si David na gagawa't gagawa parang para matalo si Goliath. So, ang Pilipinas, ang armed forces natin, ang Pilipinas is malaki na yung improvement from the time na mga teniente tayo, yung capability, tsaka yung ibang instruments of national power. Yung, kung napag-aralan natin yan sa schooling na requirement ng isang bansa, magagamit niya yung mga different instruments para ma-implement o magawa niya yung kanyang estratehiya. Nandyan yung diplomasya, nandyan yung military, intelligence, information, yung finance, yung legal. Those are, I think there are 7 instruments ng national power. Tayo, hindi lang dapat mag-focus sa military. So, nakita ko yan sa ISAP, may ibang tools na pwede tayong gawin o ibang instrument na pwedeng gawin na ang bansa natin o ang gobyerno natin is dapat nagagamit din yung ibang tool. Katulad yung legal, nagamit natin sa West Philippine Sea, yung Hague ruling. Hindi ko masyado kabisado yun, pero nababasa naman natin yan. Nandun din yung diplomasya, nandun din yung ekonomiya, economic power, palakasin natin yan. At ang makatanggalin natin, yun din ang ginagawa. And then yung military. Yung military, dapat is tatapat yan. Pero intelligence, nakita ko sa nung naging ISAP ako, nakita ko may ibang probinsya tayo, ibang lugar, na pinag-iinteresan ng foreign country. Ibang mga beachfront na nakaharap sa West Philippine Sea na report na pinagbibili ng foreigner. Binili ng foreigner, nag-asawa daw ng or gumamit ng dami para mabilin yung beachfront na yun na nakaharap sa West Philippine Sea. So, naging very suspicious yun nung panahon ko, nung isa po. Ginawa ng report yan. Yung plagay ko, patuloy pa rin binabantayan at ginagawa ng mga report at aksyon ng ating gobyerno. Mapunta naman tayo from West Philippine Sea sa Eastern Seaboard naman. Sa probinsya namin, sa Catanduanes, ito ang pinakamalapit sa Benham Rice. Alam natin ang Benham Rice, may mga resources na pwedeng makuha dyan. Merong mayaman siya sa natural resources na pag-iinteresan ng ibang bansa o ng foreigner. So tayo dapat is maging alerto tayo o may focus tayo doon sa intelligence, sa Benham Rice, pati na rin sa Catanduanes, sa probinsya. Sir, ano ba yung from your experience, ano ba yung mga indicators, sir, na may pumapasok na dayuhan sa isang probinsya? Like, nabanggit nyo kanina, sir, yung beachfront properties. Pero meron ba silang other industries na kinokontrol din and may behavior ba sila na ginagawa para alam mo na may
strong interest sila dyan sa isang probinsya? Oo. Aside from yung may property na bibilhin, magkakaroon niya ng negosyo, business interest o business opportunity na nandyan sa bansa. Mining. Merong mga na mining, yung sand mining. Meron yan. So, ang may-ari, hindi nakita namin, pinag-aralan namin, hindi lang Pilipino, merong foreign partner. Ganon din sa Catanduanes, dapat mabantayan natin yan. Kung meron diyang ibang, aside from yung property, merong business dyan, mining, o may iba pang mga negosyo dyan na nagmamayari, hindi lang Pilipino, baka dayuhan yung nagmamayari. So, dapat mabantayan natin yan kasi meron silang interest talaga na aside from yung resources natin, nandyan nga yung Benham Rice, meron siyang importansya. Meron siyang importansya sa hindi lang sa Pilipinas, pati sa ibang bansa. Kasi sir, yung creeping invasion, ano bang tawag natin dyan sir? O Silent invasion. Silent invasion. Nangyari yan sir dito sa West Philippine Sea kasi na, of course, di natin alam kung kaninong administrasyon sir, pero nangyari na. Actually, nangyari, paunti-unti, matagal na, kaya hindi napansin dahil yung tinawag na silent invasion, na laman na lang natin na merong pag-aari na, may mga negosyo na yung ibang bansa. So, ang trabaho na hindi lang sa military, hindi lang sa police, kundi sa trabaho na ng local government. Trabaho yan ng governor, trabaho ng mayor, barangay, nabantayan yung lugar nila na hindi ito mapunta, hindi So, ano ba yung merong batas dapat na tutugon sa ganyang pagbili. Alam naman natin, iba, ginagamit na dami. Yung mga kababayan natin na nagagamit para yung foreigner makakuha ng property at negosyo dito sa atin. Kasi sir, alam natin kung anong mangyari kung hindi talaga maagapan, di ba sir? I mean, example na lang nangyari sa Bamban Tarlac. Kung hindi talaga maagapan, actually, hindi lang, kumpara mo sa ibang country, kasi Asian country. May nangyaring gano'n, na isang property binili ng another foreign country. Binili, tapos gagawing resort, pero hindi pala resort, ginawang base, naval base. It was supposed to be a resort, pero hindi na nakakapasok yung mga local doon sa ginawang base. So, babantayan natin yung ganon. Baka mamaya, gagawing resort to, pero yung pala, meron ng ibang activity. Hindi lang economic activity, okay lang yung economic activity, military activity na yung nangyayari doon. Yung bilang ambassador to Israel, sir, ano yung natutunan nyo sa Israel na gamit nyo, example, to preempt itong Benham Rice and its environs na silent invasion? Di ba, sir? Kasi Israel is really known for yung hyper security alertness nila. Yung sa kanila kasi, yung good intelligence, tapos yung willingness ng leadership na implement o i-preempt o i-prevent kung meron mang attack. So, nakita natin, meron ding lapses na nangyari dahil nung October 7, wala na ako ron nung nangyari yun. Hindi ko alam kung ano yung true na story doon. Pero meron silang may good intelligence sila. Alam nilang na merong threat. Pero ano ba yung nagiging aksyon ng gobyerno? Ano yung magiging aksyon ng ground commander? Anong magiging aksyon nung city mayor doon o municipal mayor doon? Ano yung magiging aksyon nila? Pinansin ba nila yung threat? And then kung pinansin nila yung threat, ano yung aksyon na? May aksyon ba sila? Kung wala, so mangyayaring ganon. And kagandaan naman sa Israel noon,
pag may report talagang take action yung ano, yung mga local leader at yung military. And dapat sa atin, huwag mangyaring ganon. Kasi yung tandaan natin ng kalaban, o hindi naman natin masabing kalaban, pero yung ibang country na nagkakaroon ng interest sa atin sa Pilipinas, hindi at tumitigil. Kanilang plano, pag-planning, maaaring long-term or short-term planning nila, pero meron niyang plano at patuloy yung effort nila, pati sa intelligence. Paano nila na magagawa yung long-term nila, yung mission nila. Makuha ba yung teritoryo natin o yung ibang parte ng teritoryo o yung resources natin, makuha nila. Sir, may parallelism ba, sir, yung task force Davao experience nyo and then yung ambassador, yung learnings nyo bilang ambassador to Israel na yung how to run city, a province. May nakita ba kayo, sir, na similarities nung paano patakbuhin yung isang safe and efficient and prosperous province? Yung nakikita ko ron is nakita ko pagka sa Israel, pag merong magkakaibang ano yan, may politiko yan, may maraming mga partido, may bangayan yan, may awayan yan yung mga politiko. Pero when it comes to security, when it comes to emergency, lahat yan magkakasundo. Lahat yan, isa yung purpose, isa yung direksyon. Na ito, kailangan kailangan magawa yung misyon ng military, masuportahan natin yung military. Lahat yan, buo yan. Pero pagka politics, kung ibang bagay, awayan yan. Meron niyang awayan. Ganon din sa ano. Pero nakita natin, pag may isang leader talaga na magaling at may vision, alam niya yung dalhin yung isang probinsya, isang municipality, magiging maganda yung takbo ng probinsya, magiging maayos. Nakita natin yan hindi lang sa Davao, iba't ibang parte ng Pilipinas. Kung ano yung makita mong magandang lugar, maayos yung probinsya, maayos yung bayan, magaling yung leader, magaling yung governor, magaling yung mayor. Kaya kung makita mo na hindi maayos yung lugar, may mga probinsya tayo na hindi talaga maganda, fourth class municipality, ilang taon na yan, tiniente pa ako hanggang ngayon, nag-retire na ako, ganun pa rin. Walang improvement. Third class o fourth class. Ibig sabihin, yung leader nila, walang dedikasyon o walang bisyon na paangatin yung kanyang probinsya. Sa mga ko, sir, sa Davao, di ba, sir, nakita nyo yung gano'n na pag-angat din, sir, di ba, sir, medyo magulo, actually magulo talaga noon, tapos nag-brigade commander kayo, malaki rin yung naano nyo doon, sir, malaki rin yung naiambag nyo na, kasi nag-graduate kayo from Task Force Davao, okay na yan, well-established city. Pagpasok nyo ng Mako, ibang dynamics din, sir. Iba naman, magulo noon. May malakas yung NPA doon, malakas yung suporta ng tao sa NPA, whether gusto nila o ayaw nila, pero nandun yung suporta nila sa NPA. So, yun yung nagawa namin noon is na-counter namin. Suporta ng tao sa NPA at suporta ng mga local government leaders, barangay, munisipyo, probinsya. Naging maganda yung relasyon ng military, ng police, tsaka ng mga local government na alam nila na para maging maganda yung kasi yung nagkataon na yung naging governor noon, bago siya first time niya, first term, bata pa, from kabataan. Do linya siya ng mga politiko. Pero andun yung idealism niya, andun yung vision niya. So nagkataon din na pareho kami na nagkasundo kami, pareho kami ng gustong maging direksyon at vision para sa probinsya. So naging maganda yung resulta. From there na
Sabi ko nga, hirap nun yung lugar. Nag-improve yung lalo na yung peace and order, nag-improve. Oh, sir, kasi known talaga yung area na yan na Known talaga. grabe, sir. Pero sir, I mean, looking at this, going back to the silent invasion, and considering yung pinagdaanan natin ng World War II, kasi ang greatest danger naman sa atin, sir, is kung may makorap na sektor sa atin ng mga dayuhan. Example, nung hapon, yung Ganap Party, nakorap nila, and then some key leaders na scions nga ng key leaders na yon na nag-betray sa atin. Naging ano pa sila, national leader dito. Pero gaano kalaking danger, sir, sa isang probinsya kung nakuha ng dayuhan yung simpatsya niya at naging, ang tawag doon, promotor siya ng silent invasion? Makukuha lang naman yan ng kung papayagan ng leader ng bansa, ng probinsya. Hindi, kung nakuha yung kung nakuha yun, sir. Hindi siya makukuha kung hindi papayagan ng leader. Ibig sabihin, nakuha mo na yung leader. Kaya nakuha yung probinsya. Kasi kung yung leader talaga, nandun yung pagmamahal niya sa bansa, sa probinsya, hindi makukuha yun. So, pag nakuha yun, ibig sabihin, nagkaroon ng failure. And then, yung presensya din ng pulis siguro, kasi nakita ko yung doon sa, halimbawa, sa Catanduanes. Dati, merong unit doon na batalyon, ngayon nawala. Na lang. Ang nandun parang isang kumpanya na lang. So, very junior yung nandun na officer. So, ganun din yung police. Mukhang hindi siya focus doon sa security, hindi siya aware doon. O kung aware man siya, mukhang hindi yun yung focus niya. So, ngayon, ganun din yung, kung yung local leader doon, local government leader, kung aware ba siya o hindi, anong ginawa niya? Kung anong ginawa niya ron. Ngayon, ang kailangan doon, dapat maglagay tayo ng leader na ang focus is protektahan at pangalagaan yung probinsya para sa mga taga-Catanduanes, para sa mga taga doon. Mabigyan sila ng opportunity para hindi na sila magbebenta ng lupa nila sa dayuhan o sa dami ng dayuhan. Sila na mismo. Magkaroon sila ng resort, ma-promote mo yung tourism, ma-promote mo yung ekonomiya, na lahat magkaroon ng pagkakataon o oportunidad na kumita. Kasi pagka ganun, aangat yung probinsya. Kahit presyo ng gasolina, mapababa mo, yung presyo ng abaka, mapataas para yung income ng tao. Tapos magkaroon ng ibang negosyo pumasok doon. Kasi kung walang negosyo na papasok doon, wala. Mahirapan yung tao. Because whether we like it or not, sir, kasi dito sa itong eastern side natin, sir, talagang Catanduanes will play a key role, sir, di ba? And considering, well, if we war game it, sir, di ba, sir, ang Japan unang pumasok sa Apari, Gonzaga, binira yung Lingayen. Yung Lingayen, yun yung pumasok dito sa Bataan. Pero sa eastern side, sir, pumasok sila ng Quezon, then Legazpi. Sir, yun talaga entry point, sir, di ba, sir? Pero this time, ibang-iba yung Benham Rice because it's supposed to contain so much resources, sir, na, di ba, sir, ang Japan conquered the Far East simply because they wanted the oil. Ngayon, sir, kasi ang isang country rin naghahangad ng the same resources that are needed for it to survive. So, ganun ka-critical, sir, yung ganitong probinsya na parang silent lang yung Catanduanes, pero alam mong very critical and strategic siya, sir, di ba? Kung gusto mong makuha ang Benham Rice, kailangan makuha mo yung Catanduanes. Kailangan meron ka diyang base o meron kang foothold. Kahit not necessarily military foothold, may maaring ekonomiya o intelligence o
source ng kung anong support na pwedeng ilagay, isuporta kung merong foreign naval force na nandun sa Benham Rise na gusto siyang kunin ang ginin. Kasi kung na pupunta ka lang doon pero wala kang support sa mga island na yun, hindi ka tatagal. So kailangan may presensya na sila sa Catanduanes. So dapat yung Catanduanes, masuportahan natin yan at masigurado natin na hindi siya ma-impluwensyahan o maging base ng foreign country o na may masamang intensyon sa Benham Rise. Sir, sir yung magagawa ng isang normal na mamamayan ngayon para sa laban sa dayuhan na maaring pumasok sa atin? Actually, hindi lang yung magagawa ng isang normal na mamamayan. Ang siguro tungkulin nila ng mamamayan natin ay pumili ng tamang leader para dun sa kung saan man sila, probinsya, munisipyo, kung ano man yung eleksyon na darating, pumili sila ng tamang leader na magpoprotekta sa lugar nila, na may bisyon na magkaroon ng ginhawa, magkaroon ng matatag na ekonomiya, magkaroon ng pagpahalaga sa edukasyon, sa komunidad, sa pag-aaral at kalusugan ng kabataan ng mga mamamayan. So, yun yung unang tungkulin ng isang mamamayan is pumili ng tamang leader. Pumili ng tamang leader. Hindi yung leader na alam naman siguro nila yan, yung magbibigay lang o mga ngako lang pero wala namang kakayanan. O kung may man is wala yung iniisip na serbisyo o pang sarili lamang iniisip. So sabi ko, ito, pang buong buhay ko, simula ng teenager pa, magkadete, hanggang mag-retire, serbisyo. So ngayon, nung nag-retire ako sa Armed Forces, naging ambassador ako, foreign service naman yung pinasok ko. Ngayon, gusto ko pa rin mag-serbisyo. Gusto ko pa rin tumulong. Kasi nakita ko kawawa yung nakita ko na ano yung pwedeng mangyari. Nakita natin yung mga gandang lugar sa Pilipinas na asensado. Nakita rin natin yung hindi magandang lugar sa Pilipinas. Bakit sila nagkaganon? Ano ang dahilan? Bakit sila nanatili na ganon? Nakita ko sa aming lugar, kung saan yung nanggaling aking mga magulang, ano yung pwedeng gawin doon para yung lugar naman na yun na hindi ko pa napagservisyohan. Sumula ng tenyente ako, hindi ako na-assign doon. Na-assign ako sa iba't ibang lugar sa abroad pero hindi pa ako nakapagserbisyo sa probinsya ko. Gusto ko magserbisyo, makatulong. Yun ang aking layunin. Habang kaya ko pa, habang may kakayahan pa ako, meron akong bisyon na alam ko pwedeng pagdalhan ng mga kababayan ko. So, kahit anong maigagawa kong tulong, kahit anong posisyon, basta makapagserbisyo ko. Dahil kasi kailangan ng mga kababayan ko ron, kailangan ng mga tao ron na matulungan sila. Sir, final question. Please address it sa mga kabataan na noon, sir, pumasok ka sa serbisyo PMA Class 86, kainitan ng giyera, kainitan ng NPA, and then yung evolution mo as a leader, naging warrior ka, then naging co-founder ka ng Light Reaction Unit na pinakasikat na ngayon na Light Reaction Regiment. Lumaban ka sa mga
Yung serbisyo ko against terrorist yun sa military ko. Hindi tungkol sa isang particular na grupo ng mga tao, kundi sa mga terorista na naghahangad na na hindi maganda para sa ating bayan, sa ating mga kababayan. Ang aking may papayo sa mga kabataan is yung kanilang pag-aaral. Pag-aaral na maigi. Yun talaga simula. Kasi sa academy, talagang pag-aaral. Kasi doon hindi lang yung serbisyo, kailangan mo talaga ng pundasyon na magandang pag-aaral para makapag-serbisyo ka ng maayos. Para magkaroon ka ng vision, makapagbigay ka ng oportunidad, makapaglingkod ka ng maayos, kailangan mo munang mag-aral. So, mga kabataan natin, focus sa pag-aaral, yun yung priority, tiyagaan yung pag-aaral. Kasi kung walang kulang ka sa kaalaman, walang laman yung kahit gaano ka kasinseridad, kahit gaano ka gusto mo mag-serbisyo, kung wala ka namang mai-contribute kasi kulang ka sa kaalaman, kung hindi ka kulang ka sa pag-aaral, limitado yung may contribute. At kung meron marami akong naging pagkakamali nung ako nasa serbisyo, may mga natutunan ako. Mga natutunan ko, pag nagkakamali ka, nakokorek ka ng mga kasama mo o ng senior mo, makinig ka sa correction. Kung magulang mo, kinukorek ka ng magulang mo, sumunod ka sa payo ng magulang mo o sa mga nakakatanda sa iyo at sundin mo yung maging lesson kung ano man yung maging correction. So mag-aral, magkaroon ng pagko-correct sa sarili, pag-improve sa sarili, and then yung pagmamahal sa bayan natin.